Paulo Duterte na ang ine-endorse ni former President Rodrigo Duterte ay si former Senator Gringo Honasan at si Colonel Arian Perokin. Yes. Nung nag-update ko po sa kanilang numbers, sinama nyo yung mga possibility ng mga senators na non-PDP na maaaring manalo at okay po sa kanya kahit na let's say iba po in-endorse na sila Senator Amy Marcos at saka si Congressman Camille Villar ang makapasok. Hindi ko nabanggit. Hindi ko binanggit sa kanya yung extra na dalawang senators na kinakampanya ko. At ang pagkakaintindi ko, ang ginawa ng PDP is dalawa yung slate nila na full 12. Yung isang slate is with Gringo Honasan and Ariel Perokin. Tapos yung isang slate naman is Camille Villar and Amy Marcos. But I understand, kagabi, na desisyon na ang PDP na ang dadalhin nila as guest candidates is Amy Marcos and Camille Villar. I don't know kung medyo too late na siya, but hopefully matanggap pa rin ng mga kababayan natin ang balita ngayon at buboto sila with two additional guest candidates, Marcos and Villar. We have Maya Padilla of EDGE Davao. Good morning, PDP. After this election, I'm just curious if you have plans to, o meron na ka ba plano ng mga aktivista or nakaplano na aktivista after this election? After this election, oo, yung kailangan kasi namin talaga i-roll out yung pagbabago campaign. Ito yung advocacy namin sa education ng mga bata at yung 1 million trees namin na kailangan namin matanim by end of our term ngayong 2028. But yes, hindi ko lang alam kung hahabulon kasi makakahabol yung procurement namin for this time. Pero yun yung plano. The plan is roll out the pagbabago campaign since ang target nun is walang pasok ang mga bata kapag kami nangangampanya noong edukasyon. Pangalawa is the pasasalamat program ng Office of the Vice President. Yearly na pasasalamat namin yon. It happens in June. And then the other one is our LGBTQ celebration. Sa June din nangyayari yon. At yung pang-apat is yung Independence Day celebration with Philippine